New scooter from Kymco ngayong 2025, fresh release at available na agad sa Philippine market. Very stylish with purpose at may built-in na sandalan pa. Semi-adventure scooter ito na 150cc. Nakasya ang isang sakong bigas sa gulay board niya. Lupit ah. Masasabi ko na walang kaparehas ito pagdating sa design niya at mga utility purposes. Tara na, pag-usapan na natin ang specs, price at installment nitong 150cc scooter na ito from Kymco. Simulan na agad natin sa specs mga kosa. This unique scooter is a 150.1cc displacement with a single overhead camshaft, single cylinder, 4-stroke at 2 valves. And yes, this is fuel injected na agad, kaya fuel efficient na din to. And this 150cc scooter is air-cooled. Ang max power niya ay 8.5 kilowatts at 7,000 RPM. May max torque na 12.8 Nm at 5,500 RPM. Pwede na rin. Dimension naman tayo, meron tayong para sa length, width and height, 1,935mm by 720mm by 1,065mm. Yan po ang length, width at height. Seat height naman niya mga bossing, 745mm. Pasok na pasok yan sa mga 5'3" pataas. Wheelbase niya 1,395mm. At ito panalo, fuel tank liters capacity is 8 liters. So goods na goods para sa long ride. At para naman sa mga gulong natin, ang tire size nito is sa harapan 90 by 90 by 12. And sa likuran naman is 190 by 10. So medyo maliit lang yung gulong niya pero feeling ko tubeless naman to parehas. Pagdating naman sa ating braking power, meron tayong front-loaded ng disc brake. So yung harapan niyang preno ay naka-disc brake na, which is very good. And doon naman sa likuran niya is rear standard trail drum brake. So okay na rin yun. Ang importante is naka-disc brake yung harapan. Yun nga lang syempre, sana ginawa nilang disc brake yung likuran. Pero it's okay para sa price point niya. Suspension naman natin, meron tayong front standard telescopic. And sa rear suspension naman is meron tayong dual coil shock absorber na dual shock din siya. Yung front suspension niya is merong guard cover at kitang-kita nyo naman na very stylish tignan itong kanyang suspension. So yung ibang mga features niya aside dun sa napakaganda niyang style na pagkakadesign ng kanyang mga fairings. Maganda ang LED headlight niya, napakalaki at lawak ng floorboard or yung tinatawag na gulay board na din. Yan, kasya ang isang sakong bigas dyan mga bossing sa kanyang gulay board. Yun ang pinaka nag-stand out na feature sa kanya. Aside doon is yung mga rack accessories na pwede mong ilagay doon sa likuran. Pwedeng gawing sandalan yung upuan. Pwedeng lagyan ng built-in accessory bag. So marami kang pwedeng i-explore dito sa scooter na to na kayang mag-hold up to 40 kg yung ibang mga accessories niya. Yung backseat flip tech, yun nga yung pwedeng sandalan na i-convert mo sa backseat into back support. Perfect sa mga long ride at lalo na kapag may dala ka ng mga pasalubong or pabigat pa uwi. Hanggang 88 pounds ang kaya pong dalhin ng scooter na yan in case na maglagay ka ng mga pasalubong or mga pang-adventure, di ba? Sa underseat compartment naman niya, kasyang-kasya ang kapote, documents at half-face na helmet. So yung iba sigurong malalaking shell na helmet hindi na kasya. Meron din itong carriage hook para sa mga pinamalengke mo. So yung parang sabitan ng mga plastic na kaya ding mag-hold ng 3 kg na bigat ng pinamalengke mo. Front compartment pocket dock na kasyang-kasya ang mga drinks, mga mineral water sa long ride or tumbler mo. Meron din itong bolt fast charger na Type-C socket. So dyan yan sa may harapan na manibela nakalagay yung kanyang Type-C fast charging socket. Then sa mga buttons naman tayo sa mga manibela. Pati sa panel, meron itong naked handlebar, hazard function lights, kill switch, passing light, at yung unique na dual headlamp LED headlight na may DRL din for more visibility and purposes sa night ride. At syempre, very modernized na at malaki na rin ang kanyang color digital panel. At yung pinaka-favorite part ko dito is yung parking brake niya na malaking bagay sa mga paahon at palusong na kalsada. Which is yun talaga yung pinaka-panalo para sa akin na nagdagdag sila ng parking brake dito sa brake lever ng scooter na to. Pati meron ka pang hazard light
meron ka ding passing light. Pretty much binalanse naman ni Kymco ang scooter na to para sa mga rider na for work, play, and leisure ang trip. Dahil unang-una, mababa lang ito at abot ng mga 5'3" na height plus madaming pwedeng mailagay at maasahan ito sa pamamalengke o para din sa mga long ride kapag gusto mo ng pasalubong sa mga tropa at sa pamilya dahil nga sobrang laki ng gulay board nito. Plus meron pa itong foldable na upuan, pwede mong gawing back support. Dagdag ko din yung front fuel cap na talaga namang para sa akin ay less hassle kapag nagpapagas ka dahil nasa harap mo na ito. Hindi nga lang siya keyless pero binawi naman sa ibang features. Pero kung sa price tayo magbabase, para sa akin medyo kulang ito ng liquid cooled, smart keyless system at ABS braking system. Kung ginawa nilang ganon, malamang sulit na talaga ito. Ang SRP nito sa Philippine market nga pala as of today is nasa around 127,800 pesos. Yan po ang cash price. At sa installment naman ay meron tayong down payment na nasa 12,661. Roughly estimate po yan, pwedeng mas bababa, pwede ring mas tumaas, depende sa dealership. With the flexible terms from 12 months up to 48 months. Again, this is a roughly example lang po, pero pwede kayo mag-base dyan sa 12 months to 48 months. Yung iba kasi hanggang 36 months lang. Sa down payment, pwede rin niyang tumaas at bumaba. Bagong-bago at presya mata, very stylish ang scooter na to. Siyempre, mabilis din, kaya panalo na din. Pero para sa akin, ang SRP na 128K sana naka-liquid cooled na, ABS, may smart keyless system para sulit na talaga para sa mga rider. Comment down below kung para sa'yo sulit itong Kymco $150 na very stylish and adventurous 150cc scooter. Don't forget to subscribe, Vlog ni Kosa, and like, share my channel.